I have entitled this message for us to study is this: Home, away from home, and back home. Para lang na sa inyo, hunahunaan na ninyo ba? Pero ang title niya na, The Prodigal Son. Okay, Luke chapter 15, 11 to 32. Let's read this please. Nasa screen ang atong mga mabasa nini. Ngunya, then he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that falls to me. So he divided them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose severe famine in that land, and he began to want. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him to his field to feed swine. Then he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread, enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to his father, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is now alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because of he was received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. And he answered and said to his father, Lord, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandments at any time. And yet thou never gave me a young goat, that I might make merry with my friends. But as soon as your son of yours came, you who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother who was dead and is alive again, was lost and is found. Mag-ampot na mag-igsoon sa Ginoo. Let's pray. Amahan na mga Ginoo, balaan na mga Diyos. Ginoo, ang among nabasa, ang mga pulong Ginoo, kung lantaw na mo Ginoo sa pahina nga nasulat Ginoo, murag walay kinabuhi. Panibawa na mo Ginoo, ang mga pulong nagasulti. Nga ikaw Ginoo sa mga pulong Ginoo buhi, o ang kinabuhi Ginoo nagapagawas sa kahulugan o Diyos, nga kami Ginoo makabutang sa among kinabuhi o Diyos, nga masabtan namo nga kaning nabutang sa mga pulong Ginoo dili Ginoo na sulat lamang, kundi para kaning Ginoo sa pagsabot o para Ginoo sa among binuhatan. Ginoo, salamat karon nga buntag makatulong sa pulong. Unya nagapangayo kami Ginoo sa imong kaalam. Ginoo, bantay kami, tudloy kami, ihatag kanamo Ginoo pagsabot sa mga pulong, nga kami katrang nga niya din karang buntag mahimo Ginoo nga mapanalanginan kami. Ibutang ka namo Ginoo nga kasing-kasing nga kami maglantaw sa imong pulong nga gusto nimo ipasabot Ginoo kanamo. Unya Ginoo, ihatag ka namo pagsabot Ginoo nga kami anak nimo Ginoo nga dapat makita sa kalibutan kung kinsa kami o kinsa ikaw Ginoo nga among Dios. Busa Ginoo, tabahay kami, pasabta kami o panalangini kami. Ampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo,
na itulo ka leksyon dinhi. Let me just summarize this first, okay? The first one is this. An unlearned bad habit of ownership. Kanang dautan nga paglantaw sa mga butang o pag-angkon sa iyang mga butang. And that is inheritance. Now, kay balutang, ang uban nga mga tao sa kalibutan karon daghan og mga pagkabutang. Daghan sila nag-angkon para sa ilang pamilya. Pero ang daghan sa ila karon wala nagahatag sa ilang sapi o ilang inheritance sa ilang mga anak. Kabalo mo ana? Ang uban sila millionaires, ang uban sila billionaires. Ang ilang ginahimo, wala ginahatag ang kwarta nila sa ilang mga anak. Ikaduha, the hardest way of learning a lesson in life, pinakalisod nga magkuha og leksyon sa atong kinabuhi usahay, maoy pinakamaayo nga leksyon. Kabalo mo ana? Ang pinakalisod nga paagi, pinakamaayo. At the Mississippi DRC. Dito, at tinaasan. Tingala ka sa mga tao, buutan kayo. Kapag testimony sa usa niya, taga Sambuanga man ko. Unya, kanang bata po ko sa una, haskag yung buguya. Lantaw lang ko, hindi man ka bugoy, Brad. Siya nga, kung dili Ginoo, wako nabalhin. The hardest way to learn lessons in life is through hardship and affliction. Number 3, the easiest way of reunion. Ang pinakasayon para makabalik sa pamilya. O siya dapat himuon. That is, asking forgiveness. Mga ipasaylo. Okay. Number 1, the desire to be away from home. Kani nga tao, nga ito pagkatulang karong kabuntag, makita nato nga nasa usa ka pagbati nga dili sa gusto magpuyo sila nga balay. Now, kaning istorya, nanungol sa usa ka amahan ug duha ka anak. Asang inahan, wala man gibuta sa Biblia, no? Sa una nga panahon, nga ito makita manggod, ng record sa Biblia, amahan ug mga anak nga lalaki. Ang mababae, wala na ihap. Pero naana sila. Dini ka ng istorya, ang amahan ug duha niya ka anak, duha sila nga balay. Unya, kaning nga amahan, naay sapi, naay inheritance, naay mga butang nga pwede mahatag sa mga anak. Pero mga isong sa Ginoo ngani. Usa sa mga butang nga sayop din ngani. Ingo sa bata nga manghod, ingon niya, tay, kanang inheritance na ako nga nasa imo, pwede man ako nang nga makuha. Ihatag ba sa akong inheritance na sa imo? Mga igsoon sa Ginoo pangutana, isakto na o dili? Kung ikaw ang amahan, pangayoon sa mga anak kakamanghuran ang inheritance niya, ihatag nimo o dili? Ang tubagan na mga igsoon sa Ginoo ngani, sa tinuod nato nga kultura, sa nahibawan nato nga kultura, ang inheritance ginahatag kung patay ng ginikanan. Kung wala ng ginikanan, dili nimo pwede pangayoon ahead of time. Dili nimo pwede pangayoon. So kani nga manghod, wala ka hunahuna bitaw. Naman si Papa, siguro na pa yang Mama, na pa maguwang, pero pangayoon ako. So, ingon ni sa atong batunan ni sa the strange feeling when at home. Ang iyang hunahuna bitaw ba nga, nganong niya man ko sa balay. Mga igsoon sa Ginoo, kita usahay, di ta kay balo niini. Pero kay balo mo, usahay sa atong pamilya, naay mga bata nga ilang una-una ngani. Makagraduate lang ko, mahawa ko sa balay. One time, there was a lady in Thailand, kay eskwela. Nagapuyo siyang lola. Pangutahan ako siya, day, mag-unsa mag-graduate ka na? Siya nga, makagraduate ka ni ko, mahawa na ko sa balay. Mulayas na ko na siya. Pag-graduate niya, naglayas yun. Wala na makita, asa ka paingon. Mag-igsoon sa Ginoo kay balo mo, usahay sa pinakalisod nga paagi ang atong mga anak nasa mga balay. Unya, wala ka hunahuna kung saan dapat nimuon. Ang ilang hunahuna, makahuman lang ko, mahawak sa balay. Why? Ang pangutana, ngano nga naaman ay kalisod o naaman ay kasakit sa dughan. O sinita mo sa ila. Kay balo mag-igsoon sa Ginoo, kita nga Pilipino manggod usahay, di na ito masabtan ang mga naasaw sa kasingkas sa itong mga anak. Di sila makapamangutana sa ato, di sila makaprotesta sa ato, di sila makahimaw mga butang. Nga musulti ba nga, tay, dapat ingani. One time, sa BSU pag eskwela, na elder na mga batch, nga ang iyang anak, muulis lang ang balay, lisod yun. Kay medyo man luya. Maguli-galis lang ang balay, pa arado siyang amahan. So, ang amahan,
gahon-ahon ang anak mo uli. Pero kada uli sa anak, para duhon niya. Kung saan man ipag-orado yung taon, luya, magkayo. No? So yung anak, di na muli. Kaya balmonsa, ang una-una sa bata, nga di na kumuli, kaya nga ako amahan ng ani. Mga iso sa Ginoo, that's a strange feeling being at home. Nga, usay, hunahuna na ito na ang anak na ko sa balay, pero ang hunahuna, ngani, ang iyabang pagbatik, naaba uban sa ato. Ikadwa nga butang ni Ana, ngani, a bad behavior of owning a part of the inheritance. Usahay bitaw, na mga tao nga naibawaan nato nga kanang ingon lang bitaw nga having a silver platter. Kanang pag-abot sa kalibutan, na plato ba nga silver. Nga nabutang din iyang inheritance, nga di na sa mo trabaho, di na sa maguna-huna, di sa maghimong mga butang. Ang iyang sapi ang manggad na sa usa ka plato nga patsada kaayo. Mga igsoon sa Ginoo, nakakita na ba yatani? Di ba? Dagkat na nakita din sa atong palibot. Nga usay, ang manggad sa inahan, ang manggad sa amahan, has kang daghana. Nga usay, di takibalunganong gabusaran man nila, unya wala ginabutang sa saktong paagi, ang nahitabo sa ila. But Lord, look, if there's a bad behavior of not working of the things that we own. Kabalo mo, ana? Kung wala na itong gitrabahoan ng atong naangkon, usahay ang mga butang nga nag-abot sa ato, dili maayo. Ang pinakamaayo, nga ikaw nagtrabaho, nakuha nimo, nabutang sa mong kinabuhi, kana ang mga manggad, unya kana yung pamatpadaghan. So may isuo sa Ginoo, kani nga bata yung taong, ang iyang una-una, salamat akong amahan sa pian. Salamat na ako'y bandi nga mga angkon. Salamat kani ko daw dapat magtrabaho. Niya nga di man ko gusto magpuyo sa balay. Kung siya amahan, Papa, kuhaon ako ang tunga sa mamanggad kay ako na. In taon ang amahan, wa na kasulting dili. Giyatag niya. Giyatag niya. And so, ikadwa nga butang nga makita nato dinhi, ngani, the desire to be with others. Ang gusto nini nga bata, kaning manghod, nga siya, muuban sa uban nga mga tao. Mulakaw, ibilin na nga pamilya, unya mulakaw. Na, pangutana, di ba di palanggay ang amahan? Palangga niya, dili. Siya una-huna, murag dili. Di ba di palanggay ang maguwang? Siya una-huna, murag dili. Di ba di palangga mag-isuon niya? Siya una-huna, murag dili. Yang inahan, murag dili gyapon. Ang yang una-huna, nga gusto ko nga makalakaw, gusto ko nga makauban sa akong mga barkada. That's the word, di ba? Barkada. Na ata mga igsoon, karon, nga usahay sila sa atong mga balay, di na ito makita sa atong mga balay. I know somebody dito. Ingon niya, Pastor, kay balo ka sa una, balay na mo din ha. Ang akong gaymon, labay lang, labay, labay, walay hapit. Diyan nga naman, mas palangga man ako mga barkada na ako sa pamilya. Nano ka? Ha? Pero mga iso sa ginangani, the desire to be with others. Gusto ta makauban sa uban ng mga tao. Pero mga iso sa ginangani, naibawan ba nato nga kani nga bata, kani nga ulitaw, naglakaw nga dahag sapi. Wala ko kabalo kung pila ka libo, wala ko kabalo kung milyon ba to. Pero yung ani, ang iya nga daghan nga sapi, nagdala sa iya og daghan pud nga amigo. Patsada, di ba? Ang iyang sapi, nagdala pog daghan nga amigo sa iya. And so, ang makita nato nga, ikon sapian ka, ang imong amigo gadaghan. Kay daghan mo gusto makaambit sa imong bandi, daghan man. Pero mag-iso sa Ginoo ngani, ang iya nga bahandi, nga daghan kaayo, siyempre, kay siya raman ang gagunit, walay gapangitag uban, maurot na gina. And so, what happened here is this, the strange feeling when with others. Ang kanang gabati yung lahi ba kung naa ka sa mga taong uban? Kay usahay ang may taboy ngani. Kung kauban nimo mga tao, gadaghan kang mahatag, daghan kang amigo, daghan kang makon. Pero kani nga bata nga naglakaw, ang iyang mga amigo, parehas siyang palahubog, siguro drug addict, babae nga ingon sa Biblia, harlots, mga babae nga dautan og reputasyon, siguro yang gapuyan nga balay, hotel, hangtod yun nga naurot ang kwarta. So, there was a strange feeling when
when we come with others. Ang atong makita nga bagbati nga sa una daghang magkaamigo, ano nagamay naman karon. Ang makita nato nga ni, the lesser money you have, the lesser friends you have too. The more money, more friends. Lesser money, lesser friends. Mga igsoon sa Ginoo, hangtod nag-abot ang panahon ng iyang kwarta nahurot gyud. Nahurot gyud. And so, ingani nito mo sa iya. Pagkurot siya ang kwarta, ingon sa Biblia, dito siya nakaabot nga nag-abot ang panahon nga naay usa ka gutom dito nga lugar. Gutom. Ang panahon dato nga panahon, ang gutom dili lang sayon bitaw nga isa lang ka lugar, kundi tibuok ka lugar. Ingon pa sa Biblia, ang ato makita dinhi nga ang gutom dili lamang nga usa ka lugar kundi para sa nga tanan. And so ang makita nato nga murag di tam kasabot nganong action sa mga tao sa iya daw di naman maayo. Kay pa sa Biblia, nagapagita sa amigo nga makatabang unta sa iya, wala man gid nabilin. Wala man gid nabilin bisag usa. Gapagita sa amigo nga makatabang sa iya kalisod, wala man gid nabilin. Wala gyud. And so siya nagapagita sa ila, why makatabang sa iya unya wala gyud mo tabang sa iya. Ngano man kaha? Wala kay balo. Pero magisuon sa ganoy ngani. Kay balo ba mo? O sa tabo sa iya? Gibutang sa sausan niya ka amigo, siya nga gusto ka, ibutang ta ka sa akong gabutangan sa akong swine. S-W-I-E-N. Swine. Kaya mo sana? Swine means pig. Baboy. Mga igsoon sa Ginoo ngani. Kung ikaw sa kaudiyo, wala ka gakaw baboy, di ba? Di ba? Kung wala ka nagakaw baboy, nagabantay mo, nagapadako kas ng baboy, wala. Wala po. Unya dito kay butang, magbantay sa baboy. O sa maminawon nimo? Maayo ka o dili? Pero may sa Ginoo, ang nahitabo nga, ang gihatag siya nga trabaho, dili kayo sa iyo ng trabaho. Pinakalisod, pinakalalum nga leksyon nga, pwede na di na sa magtuon pa sa mga butang sa kinabuhi. Makita niya ang kalisod. And so, sa Biblia, dito siya nagalingkod, nagalantaw sa mga baboy. Ngunit maayo pa ni mga baboy, nagkakaunon. Pwede ko kakaon na ni. Gitistingan siguro niya. Wah! Di, maging makaon ng pagkaos baboy. Sagot sa akong panim. Ang baboy makaon ni mo, pagkaos baboy dili. Pero ingon sa Biblia, strange actions of others. Nga, di sa mo dawat. Unya gibutang siya sa more strange their action after others. Nga wala nagtabang sa iyang mga amigo. And so may sa Ginoo, that was a time that he learned his lessons. Maunang panahon na tun-an gid niya kung unsa leksyon siya kinabuhi. Unsa leksyon niya? Ngani. Walay tao nga nagapalangga sa imo except sa imo pamilya. Dumdumuna to na please mga young people. Walay tao magpalangga sa imo lang pamilya ang pinaka number one. Dumdumon na to na please. Kayo sa kita malimot ba? Akong amahan, bro, wa magapalangga sa ako. Sige lang. Akong inahan, wa man nagapalangga sa ako. Sige lang. Kaya nagapalangga ko sa imo, pinakakusog kayo palangga sa imo, imong ginahan o imong amahan. And so si kaning nga tao nga naglakaw, ingon niya, usa ko himuon? Usa ko himuon? Ang yang gihimo, ingani. He desired to be back home. Ingon niya, Ginoo, sa among balay, daghan mig ulipon. Sa una sa nakikita na. Sa among balay, ang among mga ulipon, nagkakaunon, o dahil pa'y sobrang daghan. Sa una sa kita na. Ginoo, muuli ko. Wa sa kadumdum niya na sa una. Unya, magsulti ko sa akong amahan nga, tay, nagkasala ko sa langit, nakasala ko sa imo. Dili na ko nimo kinahanglan nga dawaton bilang imong usa ka anak. Mga igsoon sa Ginoo, if that be the case of your child, say to you, Father, don't accept me as a child because I did wrong to you.
accept me as your servant. Kaya nimo? Ha? Kaya nimo? Ang imong anak kapag Papa, nakasala ko. Papa, dako na ko nahimo nga sala. Sa langit ug sa imo. Ay nako dawatang imong anak. Ha? Di na ko tawag ka nga Papa, boss na lang. Ha? Nya, ay nako dawatang imong anak. Dawata ko bilang isa nimo kaulipon. Mga igsoon sa Ginoo, mahimo ka nato na. Bilang anak, kaya nato himon nga magulit sa mga balay nga, Mama, sorry. Ipasakitan ta ka. Nawala ko sa imo. Ang mga butangong himo na naulawan ka. Ay ako dawata kay imong anak. Dawata lang ko bilang imong ulipon. Kaya natin himo na. Kay balo mo, nasulat na sa Biblia. Isulti sa iyang amahan. Iyang amahan siya. Nagkasala ko sa langit. Nakasala ko sa imo. Karon niya ako sa mga tubangan, ay kong kabiga nga imong anak. Kabiga ko nga sa imong ulipon. Ingon niya, unsaon ka anak ko, no? And so, the desire to be back home. Ang iyang una nga, mas maayog yun nga muuli. Mas maayog yun nga makabalik sa akong amahan. And so, ingon sa pulong sa Ginoo, samtang galigod sa dito, nagabantay sa mga kanang pigs. Ingon niya, muuli ko. And then it all started, he stood up, he walked and walked and walked home. Nagtindog siya, naglakaw, hinay-hinay. Gutom baya siya. Wala magkaon. Yang sinina, di na mao. Ang yang dagway, di na mao. Wala na sa sinilas, wala na sa singsing, wala na sa kalo, wala na. Luoy. Pero samtang gauli siya, I don't know kung sa siya hunang-huna. Pero ako makita ng ani. Samtang gauli siya, mura na yung memorization. Papa, nagkasala ko sa taas, nagkasala ko sa imo. Kabiga kundi nga nimo dili na anak, kundi kabiga ko nga imong ulipon. And so muna sa una-una niya, balik-balik. And so kalakaw siya. Samtang kalakaw siya, wala niya makita kung unsa ang kitabos lang nga balay. Sila nga balay, wala niya makita. I don't know, he did this for a long time or longer time. Siguro taas ng panahon. Or not much. Kaya basta nakikwarta gani, pasos mo na mawala. Pero, ang wala makita, ng ani diay, paggawas ni sa ilang balay, ang iyang amahan, nagsugod o hulat sa iyang amuli. Ang iyang amahan, nagsugod o hulat sa iyang amuli. Ang iyang amahan nakibalo, nga ang iyang himuon, igasto ang iyang sapi, ihalag pa sa uban, o niya maurot gina. And then one day, siya muuli yun. Ang pangutana, ngano muuli man yun? Kaya balo mag-iso sa Ginoo, the reason why? Because that home is full of many things that he cannot forget. Katunga balay nga yung gihawaan, puno og mga memorya. Nga naibawan niya nga mga maayo nga mga butang. Naibawan niya nga, bisag asam sa paingon, di sa malimot na ng mga butang. Ang iyang amahan, naghuna-huna niya na. And so, ang naitabo dayon is that, number one, ang amahan niya, adlaw-adlaw, to sa gawas, nagahulat. Galantaw sa dalanon, galantaw niya, kunayil tao, galakaw pauli. Galantaw niya kung sa may tabo. But you know what? Isa sa mga butang nga makita nato nga kani nga bata naa sa iya is that he is coming home with a plea for forgiveness. Nasiyang kasing-kasing nga mga ipasaylo siyang amahan. Papa, ayun ako kabigang anak. Kabiga lang kong imong ulipon. Okay na ko. Papa, okay ba? There was a plea of forgiveness sa iya. Nga siya gusto nga, di na sa kabigon nga anak, kundi himuon siya ulipon. Okay na sa iya. Mabuhay na siya. But you know what? When we ask for forgiveness, there is always maybe something at home that would take us to that. Sa balay nila, ang iyang amahan was the big boss. Dako nga
boss na silang balay, ang amahan. Ang yang amahan sila nga balay, makasugop sa kinsa. Ang yang amahan, makabutang usa nga sugop sa kinsa, unsa man ang isugo. So yang amahan sa oras siguro, yung una-una papa ni nga dako kay ni, siya pero nagasugo sa amo. But you know what? That's not the case. Because in a house where there's a big business, there's also the boss who is doing all the kinds of commands. So kanina nga yang amahan, nakita niya nga, adlaw-adlaw diya gahulat dito sila nga balay. Gahulat nga muli siya. Pag-uli niya, nakita siya nga amahan nga naay taong kalakaw to sa layo. Hinahina yung taon. Paglakaw niya, taas ang ulo. Dako yang kanang yang sako, punog, sapi. Naapa sa mga mananap, kauban sa iya. Lakaw siya, taas ang ulo. Kung silunggo pa, tikalon gid. Pero, pag uli niya, kabalmon sa, wala. Lakaw sa hinay-hinay. Gutom. Way sinilas. Way sapatos. Way sakon sa pa. Luoy. Mga isuon sa Ginoo, pero katong nga tao nga nagalakaw pa uli, ang iyang una-una, mangayo lang sa pasaylo siyang amahan, kabalo siya, ng amahan pasayloon siya. Mga isuon sa Ginoo, kita, how about us? Naabay mga tao nga nagauli, paingon sa ato, nagapakayo pasaylo? Have we forgiven them? Have we? Or maybe you are here this morning. Dapat ka muli. Dapat ka muli. O dapat ka magsulat. Mama, Papa, pasaylo. Wa ko nakauli. Hindi ako sa bukid nun. Buhay pa. Isulat, brad. Isulat. Unya, sultis lang nga nakakapaninibuhi ka pa. Pasalamatan ang Ginoo. Pero pagsulat niya din ha, nangayos ang pasaylo, ang naitabo dayon, nga usa ka butang, na dapat na ito makita, ngani, ang pagdawat sa iya nga mga pamilya. Number 1, his father accepted him. Ang iyang amahan, nagdawat sa iya. Gidawat siya sa iyang amahan. Unya, ang iyang mga ulipon, nagdawat mo sa iya. Ilang mga ulipon, kabalo mo sa mo sa amahan? Unya, mga ulipon, handi din eh. Kuha ditong katong sinina ka, pinakagwapo, pasot sa iya. Kaduha, ibutang sing-sing siyang kamot. Ikatulo, katong atong baka ang ginapadako dito, nga ginapatambok, kuha ato, ihawa, para magbibutan din. And so, they did a celebration. Nagpatindog sa usa ka pag-ariglo nga katong anak niya nga nawala. Ang anak niya nga namatay. Ang anak niya nga naghawa sa ila, nakabalik. And so, malipayon sila. And so, ang amahan, nagbutang niya na nga nagsugos lang og selebrasyon. Ang iya maguwang, wala sila nga balay pag-abot niya. Na maguwang? Tuwa sa gawas. Pag-abot siya magkuha sa balay, tingala siya nga silang balay, daghan makay mga tao nga sige sayo. Ang mga Hudiyo gasayaw. Okay? Gasayaw. Kita lang wala ng mga Baptist. Kay murag sala man na sa ato, di ba? Pero mga Hudiyo, paspas na sila kayo. So, sila nagasayaw, unya, bibo sila. Ingon niya maguwang, Brad, unsa man katabo sa balay. Ingon sa sulugon nga sa, Sir, ang imong manghod nga nawala, nakabalik. Ang imong manghod nga naglayas, naguli. Ang imong amahan nga nalisdan, karon nalipay. Iyang ipasasutan og sinina nga maayo gyud. Unya gipapatay tog katong baka bitaw ginapatambok sulod din na. Gipatay para gamiton karon nga magselebrasyon. Ang magwang niyang taon niya nasubo. Ngon niya ngano man ang taon, di ko mosulod sa balay. Di niya madawat niyang manghod mo uli pa. Di niya madawat niyang manghod nga nawala makabalik pa. Di niya madawat nga manghod niya nga nawala nga namatay para sa unang panahon, mabuhi pa. Mas maayo pa nga wa say manghod. Mga iso sa Ginoo kay balo mo. Usahay ingana ta. Usahay ka ta. And I tell you this, usahay ingana pud ko. Pero salamat sa Ginoo. Naghatag sa grasya sa ato. Nga atong madaog ang atong mga kasing-kasing. Nga dili ta mapailalom sa atong mga pagkaingana nga bagbati.
Ang iyang maguwang, nga di mo dawat sa iya, giadto siyang iyang amahan. Nga dong, di ba, imong mangkod nawala? Di ba imong mangkod naglakaw? Pasalamat sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Ang maguwang, nay rason. Nya Papa, si Dudong naglakaw. Tunga sa tong manggad, gidala niya. Giwala niya. Ako niya siyang balay. Buutan na kayo ko, di ba? Bisag usa, kanding wa ka ginihatag sa ako para gamiton ako sa mga barkada nako. Mga isaw sa Ginoo, isak ko na o dili. Ingon siya mahandong, kay balo ka, tanan nga niya karon dinhi. Imo na. Imo na. Kung kuhaon nimo 20, ihawon nimo imo na. Imo na. Ang ako lang pangayo karon, di paya lang ko pag uli sa imong igsoon. Mga igsoon sa Ginoo, nakaibalo kang usay kita na lisdan sa pagdala sa atong pamilya. Kabalo ko. Ato mga anak ko sa lisod kay dadon. Kabala po na ko na. Isulti na ako ni siyo sa una. Sa una nga si RJ, akong anak, eskwela pa lang na ako Ginoo. Unsaon ka na ako nino? Unsaon na ako di pa eskwela akong mga anak. Yan ako Ginoo, nagproblema, may ako Ginoo. Unsa ka no? At tuan ako siya, unya siya nga RJ, ni ay 50,000, ihatan ako sa imo. Pagkaman ni ani, wa na ta. Gusto na ako himuon. Pero kung kasing-kasing di kaya. Kasulti ako kasing-kasing nga di mo na kaya. Papasalamat ko nga wala ako nahimo. Kaya nga naman, kaya kung nahimo na ako, wala na. Karon pasalamat ko sa Ginoo siyang kaayo. But you know what, as we look into this, acceptance is a thing that must happen to us. Pamilya nato. Matuno nato matumigsoon. And then, ingani, when our children leave home, is there a desire for them to be home? Or they plan to be away from home permanently? Kung ato mga anak maglakaw, naabay nabutang sila kasing-kasing nga, day, uli ta. O base sa ilang kasing-kasing nabutang na nga, di na kumuli. Di kumuli. Ano maka? I know somebody dito sa western part sa Bukidnon. Ingon siya siyang ginikanan, Papa, Mama, kung atong balay mo rin gihapon na, di kumuli. Kabalo mo nga no? Ang ilang balay, gapuyan, sa likod sa simbahan. Ang ilang balay ng gapuyan, extension sa likod simbahan. Unya, wa man matarong. Ang ilang trabaho simbahan, hasang dako ang area. Ang mga Kristiyano murag walay labot. Papa, Mama, kung mauna nga itong balay, di ko kumuli. Hangtod ka na siguro, wa pa nakauli. Pero naan sa bagong nga balay. Mga iso sa Ginoo, paglakaw sa itong mga anak, nabutang ba sila kasing-kasing? Nga nabutang ba na nga, day, uli ka ha? Uli ka. Nung, uli ka. And so, when our children leave our home, is there a desire for them to be back home? Naaba sila kasing-kasing. O basig ibutang na itong tunok nga pasalamat sila nakapalayo sa ato. What are things that they may miss at home? Na may mga butang nga ilang madumduman? O magsultis lang, anta, balay lang ko. Unsa mga butang? Kagatabo sa atong mga pamilya nga mahimo nila nga ilang that they miss. Unsa ka? Naibawan akong uban ng pamilya, gauli ang mga bata kay number 1, magbahin o yuta. Yuta. Kunya mag-away na yon. Kay kinsa pinakadako bahin, mo to. Pero mga iso sa Ginoo, di man nakinanglan. Ikaduha, na yung mga bata, na yung mga pamilya, mga anak sa mga pamilyang uban, ang ilang hunahuna nga, maguli sila kay sa ilang balay. Lami na kay pagkaon silang balay kasi uban. Kaya balo mo anak, they just miss the food that their parents are preparing. Praise the Lord, kung anak. Kaya balo mo,
usahay kita nga mga tao, wala ko nahunag bitaw nga itong pagkawag preparaday. Nagabutang nas lang hunag memories nga kung sila mo uli, gusto lang nga makita at utro, matilawan itong pagkawag sa balay. Ikatulo, na ay mga bata nga mag-uli, dili tungkol kay mukaon, dili tungkol kay naim sapi, kundi muli lang tungkol kay ilang palangga, ilang ginikanan. Na makauli lang. Papakita sa ginikanan that they care, mapakita sa ilang palangga nilang ginikanan. Mga igsoon sa Ginoo, kung ing-ana ang may tabos ng mga anak, amen. Kung may ing-ana nga itong mga anak, amen. Pero kung di sila mo uli, sorry. Sorry. Now, ako na kay balo. Ang uban itong mga anak, layo sa ato. Atong mga anak gusto makauli. Isod. Pero mga isong sa ginudumdum mo natin eh. What are the things that they're going to miss when they live at home? Let us make our homes be missed by our children when they live. Tabangan nato, pagitanaw paagi. Nga sila nga maghawa. Ilang makita nga, maday ko maayo nga lugar. Papa na ko maayo man di ay. Mama na ko maayo man di ay. Ako na naman nakita sa unang panahon. Hinaot pa nga mag-iso sa Ginoo, kaningang mga butang. Makita nila, matanom silang kasing-kasing, ug mahimo nila nga panalangin. Okay? So mag-iso sa Ginoo, dumdum mo nato ni please. Nga kaningang mga butang, maghatag og kalipay sa ato. Mag-ampot ta please. Ampot ta. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa mga kaayo. Salamat o Diyos sa imong panalangin sa amo. Salamat kung nakibalo kami. Nga ikaw naghatag ug panalangin Ginoo kanamo nga kami makahimo sa mga butang o Dios. Nga usay wala panahon natin natistingan og himo.